Alam niyo po, maraming mananampalataya, maraming tao ay iba't iba ang mga pinagdadaanan sa buhay. Iba't iba ang kanilang mga sitwasyon, iba't iba ang kanilang mga nararanasan sa buhay. At sa dami ng mga pinagdadaanan sa buhay ng napakaraming tao, even ang maraming Kristiyano at mananampalataya, especially marami din pong mga lingkod ng Diyos na hindi lang po natin napapansin at nakikita. Para po silang may maskara lang na para po bang laging malakas, laging ayos. Pero marami din pong lingkod ng Diyos ay nadidiscourage na rin po. Naho-hopeless na rin po sapagkat mga tao din po ang maraming lingkod ng Diyos. Na nanghihina, nanlulupaypay, nadidiscourage, nadidisappoint, naho-hopeless din po. Pero mga kapatid, tatapatin ko po kayo mga kapatid. Anuman ang pinagdadaanan, anuman ang nararanasan, anuman ang mga sitwasyon ng bawat isang tao o mismong kayo at tayong lahat, anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay, ito po ang aking pamagat ng topic ngayon na aking pong ibibigay sa inyo. Ang pamagat po ng ating pong topic ngayon ay hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, hindi pa tapos ang Diyos, kapatid, sa buhay mo. Praise God. Mga kapatid, ito lang po lagi ang ating pong panghahawakan. Sapagkat gaya po ng inyong pastor, dumaan po tayo sa napakaraming struggle sa buhay. Financial struggle, family struggle, napakarami ko pong pinagdaan ng struggle. Pero lagi ko lang pong sinasambit sa akin pong sarili, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, I want to encourage na ito. Pabaon. Sa pagkatapos ng bagong taong year 2025, babaunin po natin ang mensaheng ito ng isang positibong pananaw na kahit ano ang maranasan mo kapatid, kahit ano ang maging sitwasyon mo kapatid, lagi mong sasabihin sa iyong sarili, sa iyong mahal sa buhay, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. Amen. Okay. In the book of Philippians chapter 1 verse 6, puntahan po natin ang Bible. Sa aklat po ng Pilipos chapter 1 verse 6, ito po ang sinasabi. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Wow! Praise God! Alam niyo po ba, yan palang pong pinaka-main text, praise God, ay magbibigay na po ng pag-asa sa atin. O ito po pala yung ating mga kapatid, Pamilya Sioson. Pasok po kayo. Yan, praise God. Kala ko hindi makakadalo. Yan ang Pamilya Sioson. Praise God. Hallelujah. Okay, balikan po natin. Uulitin ko, ang topic po natin ay hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Kaya, nais kong sabihin sa iyo kapatid, ano man ang mga pinagdaanan mo sa buhay, na mga negative experience, negative situation, o magpahanggang ngayon, meron kang pinagdadaanan na negatibong karanasan, sitwasyon, emotionally, mentally, physically, relationally, financially, or whatever, kapatid, I tell you, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Kaya sabi po ng Pilipos chapter 1 verse 6, uulitin ko po, tinan niyo po, sabi po dyan, tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan ng Diyos sa inyo ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon?
tinitiyak po. May assurance. Yung salitang tinitiyak, sigurado. Na yung mabubuting bagay na pinasimulan ng Diyos sa buhay natin ay lulubusin ng ating Panginoon Diyos hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Ang tanong, meron na bang mabuting bagay na ginawa sa iyo ang Diyos? Ay tiyak po yun mga kapatid. Tiyak po yun. Napakadami na pong mabuting bagay na pinasimulan ang Diyos sa buhay natin. At yung mabubuting bagay na yon na ginawa sa atin ng Diyos ay tinitiyak po ng Diyos na kanyang lulubusin, ipupulpil at mamamangha ka, magugulat ka kapag yun po ay isa-isa na pong inumpisahang lubusin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Amen! Praise God! Hallelujah! Are you excited? Sa pagpasok ng year 2025, i-claim nyo na po na yung mabubuting bagay na pinasimulan ng Diyos sa buhay natin, na kahit ano yung ating pinagdaanan, pero dahil merong mabubuting bagay na pinasimulan ng Diyos sa buhay natin, sabi ng kanyang salita, tinitiyak ko na lulubusin ng Diyos ang mabubuting bagay na pinasimulan sa atin ng Diyos hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God! Ako po ay sobra pong excited na. Kasi po, sa dami ko pong pinagdaanan ng mga challenge sa buhay, trials, problems, pagkatapos nun, ang dami ko din pong naranasan. Ang dami pong pinasimulan ng Diyos sa buhay ko na mabubuting bagay. At siya po ang may sabi, yung lahat ng mabubuting bagay na yon na pinasimulan ng Diyos ay kanya na pong lulubusin o tatapusin sa iyo at sa aking buhay. Amen! Praise God! Hallelujah! Kaya sa umaga pong ito, patuloy na ating pong namnamin, ating pong i-claim, ating po talagang angkinin yung salita ng Diyos, yung mensahe ngayong umaga na patuloy pong ito ay mararanasan natin. Are you excited? Praise God. Okay, number 1 point. Lulubusin niya ang ating kapayapaan. Alam niyo po ba mga kapatid, ang isa sa pinakamahirap na matagpuan sa ibabaw ng mundo ay yung tinatawag na kapayapaan or yung genuine peace. Alam niyo po, minsan yung kapayapaan binibili po yan ng salapi at ng maraming bagay. Maraming tao talaga ay ginagamit po ang salapi, ginagamit po ang kapangyarihan para magkaroon po ng kapayapaan. Pero temporary lang po yung kapayapaan kapag sa mundo nating kinuha. Ang tunay po na genuine peace ay magmumula lang po sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung hindi kayang explain, hindi po kayang ipaliwanag kapag yung kapayapaan na meron tayo ay nagmula sa ating Panginoon. Marami pong tao, mapera, mayaman, maimpluwensya, pero hindi po niya kayang bilhin ang kapayapaang binabanggit ng Diyos. Kahit marami kang pera. Actually po, maraming tao kung kailan dumami ang pera, gumulo ang buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Kung kailan po naging mayaman, kung kailan po naging maimpluwensya, masyado pong gumulo ang buhay. Nawala po yung kapayapaan. Samantalang nung simple lang po yung buhay niya, ay meron po siyang kapayapaan sa kanyang puso at isip. Pero nung siya po ay naging matagumpay sa buhay, gumulo at nawala yung kapayapaan. Pero hindi ko po sinasabi na ang katanyagan, ang kayamanan, ang kapangyarihan ay nagpapawala ng tunay na kapayapaan. Hindi po.
Depende po yun kung paano po natin gagamitin yung katanyagan, kapangyarihan, kayamanan sa ating buhay para lubusan tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan. At yan po ang pangako ng Panginoon. Lulubusin niya ang ating mga kapayapaan sa ating mga isip, sa ating mga puso. Pasilin niyo po mga kapatid, kapag yung isip natin walang tunay na kapayapaan na nagmumula sa Diyos, mapakalaki po ang ibibigay na epekto nito sa ating buhay. Maaaring pati yung internal organ po natin maapektuhan. Pati po yung ating pamilya maapektuhan kapag po yung isip natin ay punong-puno ng kabalisahan, punong-puno ng lahat ng pag-aalinlangan, punong-puno ng mga kaisapang negatibo. Ito po ay mag-iepekto ng napakalaki sa buhay ng isang tao. Kapag yung ating damdamin, emosyon, ay walang tunay na kapayapaan na nagmumula sa Lord, ito po ang pinakamalungkot na sitwasyon sa ibabaw ng mundo. Kaya ito po yung lulubusin ng Diyos sa buhay ng bawat isang tunay na sumusunod at mananampalataya sa Panginoon at naglilingkod sa Diyos. Lulubusin niya yung tunay na kapayapaan na hindi matagpuan, hindi makita ng bawat isang tao sa ibabaw ng mundo. Bakit po maraming tao nagbibigay ng malaking panahon, malaking oras, gumugugol ng malaking salapi para ano po? Para maibisan minsan ang kanyang mga alalahanin. Gumugulo sa isip niya para mapalitan. Kaya kahit paano po nababayaran niya yung tinatawag na temporary peace of mind. But after that, na magawa niya yon, after that na makapag-effort siya ng mahabang oras, malaking halaga, gastos, effort, after that, handun pa rin bumabalik yung kabalisahan sa isip. Yung kaguluhan sa kanyang isip. Pero ang tunay po na lulubusin ng Diyos sa bawat isang tunay na tapat at susunod sa Panginoon ay makakaranas ng tunay na kapahingahan, kapayapaan sa isip at damdamin. Tingnan niyo po sabi ng Diyos sa kanyang salita. Sa aklat po ng Pilipos chapter 4, verse 6 to 7. Ito po ang sabi ng Diyos sa kanyang salita. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Listen carefully. Ito ang utos ng Diyos. Huwag tayong mababalisa patungkol sa anumang bagay. Kahit anong bagay ang sabi ng Diyos, kahit anong bagay yan, anong sitwasyon yan, huwag mong babalisahin ang iyong isip. Yan ang utos ng Diyos. Pero ang tao, likas na matigas ang ulo. Ang nakalulungkot, mismong mga manampalataya na, mismong matagal lang nakakilala sa Panginoon, o mismong naglilingkod na sa Diyos, masyado niyang itinatanim, ibinabaon, isinisiksik at paulit-ulit na kanyang iniintindi ang mga bagay na makapagbibigay sa kanya ng kabalisahan sa kanyang isip. Pero ang sabi ng Diyos, in the book of Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ayaw ng Diyos na tayo ay mag-isip. Ayaw ng Diyos na masyado nating pakaisipin, pakaintindihin ang anumang bagay o sitwasyon na ating kinakaharap sa buhay. At ang sabi niya, sa
mga kapatid. Sa halip na ikaw ay mag-intindi, sa halip na ikaw ay mag-isip ng mga negatibong bagay sa iyong sarili, sa iyong buhay, ang utos ng Diyos sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. This is the secret of peaceful mind. Kapag sinunod po natin ang mandato at instruction ng Diyos about His Word, hindi po tayo kayang talunin, kayang balisahin ng anumang bagay na ating kinakaharap o sitwasyon sa buhay. Hindi po talaga maiiwasan ang iba't ibang sitwasyong negatibo. Hindi po talaga maiiwasan ang marami mga dapat intindihin. Pero may utos ang Diyos. Huwag kayong mababalisa. Huwag ninyong balisahin ang inyong isip sa anumang bagay. Ganito po ang sinasabi ng Diyos. Kapag meron ng mga bagay na bumabalisa sa inyong isip na nais nang magpadapa, magpalungkot sa iyong isip, sa halip ang gawin mo, kesa mag-isip ka, kesa mag-intindi ka, manalangin ka. Hingin mo sa Diyos ang anumang bagay na pwede mong hingin sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Mga kapatid, mas masarap pong magpasalamat sa Diyos through genuine prayer by the power of the Holy Spirit kapag ikaw ay may pinagdadaanang pagsubok. Hindi lang po sa panahon ng pagpapala, panahon ng blessing, dapat tayo nagpapasalamat sa Diyos through prayer. Tayo po ay minomotivate, tayo po ay tinuturuan ng Diyos na kahit sa panahon ng pagsubok, kahit sa panahon ng meron kang iniintindit, may kapalisahan, ang sabi ng Diyos, isang tabi mo yan, iset aside mo yan, tanggalin mo sa isip mo yan, yung pagkabalisa, yung pag-aalala, at sa halip ang gawin mo, manalangin ka, dumulog ka sa Diyos ka dumulog, humingi ng tulong, at manalangin ka ng may pasasalamat sa Panginoon. Ano po ang sabi niya? At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Napakaliwanag po mga kapatid. Yung mararanasan, lulubusin ng Diyos ang ating kapahingahan ng ating isip, kapayapaan ng ating isip. Lulubusin niya yung kapayapaan ng ating isip, ng ating puso, once na ating pong hinakbangan yung kanyang mandate, yung kanyang instruction, na kaysa po ikaw ay mag-intindi, kaysa po ikaw ay hindi matulog, kaysa po ikaw ay magmukmuk, kaysa po ikaw ay magkulong sa kwarto, kaysa po ikaw ay ayaw mo na pong makipag-usap sa tao, kaysa ikaw ay magpakalungkot sa iyong sarili. Sabi ng Diyos, huwag kang mababalisa sa anumang bagay. Sa halip, hingin mo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ay sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Give the best clap offering for the Lord. Wow! Praise God! Mga kapatid, walang puwang ang pagkabalisa, ang pag-iintindi sa mga tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon.
Amen? Walang puwang. At kapag lagi po tayo naging daily routine na po natin yan, na kahit ano ginagawa mo, nagtatrabaho ka, nagmamaneho ka, naglalaba ka, naglilinis ka, nag-aaral ka, pero ang isip at puso mo ay nakikipag-communicate sa Diyos through genuine prayer, with thankful heart, thankful mind, through our God, about prayer, yung nag-uumapaw na kapayapaan na pangako ng Diyos ay dadaloy by the power of the Holy Spirit sa ating mga isip at sa ating mga puso. At ito ang gustong-gustong maranasan ng napakaraming tao worldwide, pero hindi maranasan. Kaya lang, ito po pala ang sikreto. Para tapusin ng Diyos ang mabuting bagay na pinasimulan sa atin ng Diyos at Kanyang lubusin ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa Kanya, ito po ang Kanyang mandato na kailangan ng bawat isa po sa atin ay ating pong mahakbangan at ating pong maipamuhay sa ating mga sarili upang sa ating pong pamumuhay sa ibabaw ng mundo na napakagulo ay maranasan natin ang di malirip na kapayapaan na idadaloy ng Diyos sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Pag naranasan po natin ang pangako ng Diyos na hindi malirip na kapayapaan, tatapatin ko po kayo. Kayo po ay hindi tatanda. Kayo po ay magiging pabata ng pabata. Amen! Wow! Tatapatin ko po kayo. Kapag nawala po yung kabalisahan, nawala po yung mga intindihin sa ating isip, sa ating damdamin, at sinunod po natin yung instruction ng Diyos at lulubusin niya po yung kapayapaan na yon. Kapag napuspos tayo ng kapayapaan na pangako ng Diyos, tatapatin ko po kayo. Magre-reflect po sa inyong mga sarili, sa ating mga buhay. Magniningning tayo. Tayo po ay hindi tatanda. Tayo po ay pabata ng babata at lagi po tayo magiging inspirado sa bawat araw, bawat umaga sapagkat ito'y biyaya ng Diyos at patuloy po tayo na magpapasalamat, magpupuri, maglilingkod ng buong kalakasan, buong kapayapaan sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Panginoon. Second point, lulubusin niya ang ating mga pangangailangan. Ito po, makakarelate kayong lahat dito. Taas nga po ang kamay ng walang pangangailangan sa buhay. Lahat talaga may pangangailangan, ano po? Taas ang kamay ng lahat ng may pangangailangan sa buhay. Dalawang kamay pa, ano? Hallelujah! Talagang lahat po tayo. Wala pong nilalang sa ibabaw ng mundo na kahit nakahiga ka pa sa kayamanan, ginto, katanyagan, ay hindi ka mangangailangan sa buhay. Lahat po. Habang ang tao'y nabubuhay, humihinga sa ibabaw ng mundo, kahit yan po ay napakatanyag pa, napakayaman pa, meron niyan pangangailangan sa buhay. Pero sa oras pong ito, lulubusin ng Diyos ang ating pangangailangan. Ano man ang pangangailangan mo, kapatid, lulubusin niya yan. Excited ba kayo, mga kapatid? Excited na kayo? Wow! Lulubusin niya yan. At ang tunay lang po talaga makapupulfill niyan ng ating mga pangangailangan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kapag ang tao po ang tumugon sa ating pangangailangan, kapos po yun. Minsan lang po, minsan yun. Pangalawa, pangatlo, wala na po. Pero kapag po ang Panginoon ang lumubos sa ating pangangailangan, wow, yun po ang masasatisfied po ang bawat isa po sa atin. Sapagkat ibang klase na tumugon at mag-supply ang ating Panginoon kapag siya ang gumalaw at kumilos. Praise God. Sabi po ng Matthew chapter 6,
verse 33. Ito po ay madalas nyo na pong napapakinggan, pero himayin po natin ngayon. Katasin po natin yung pong word na ito sa Matthew 6:33 na sinabi mismo ng personal ng Panginoon. Sabi po sa Tagalog, ngunit, sabi ng Panginoon, pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat. Yung pong word na pagsumakitan, yung po'y special word po yun sa Tagalog. Pagsumakitan, pagsikapan. Hindi po basta-basta po yung word na yon. Kapag po tayo talaga ay pinagsikapan natin, pinaghirapan natin, pinagpagalan natin ng higit sa lahat, yun pong ibig sabihin po na binibigyan diin ng ating Panginoon in the book of Matthew 6:33. Sa English po, seek ye first. Unahin niyong hanapin. Sabi ng Panginoon, unahin. I-priority. Sa Tagalog, pagsumakitan. Ito talaga ang pagpukusan. Ito talaga ang bigyan talaga ng priority, pagsumakitan. Sabi ng Panginoon, ngunit pagsumakitan ninyo ng higit sa lahat. Priority above all. Ito higit sa lahat, ito i-priority nyo. Sabi ng Panginoon. Anong sabi niya? Ang pagharian kayo ng Diyos. Ang gusto po ng Panginoon sa bawat isang taong nakakilala sa Kanya, lumapit sa Kanya, sumunod sa Kanya, siya na po ang naghahari sa buhay natin. Tanungin niyo po yung inyong katabi. Sige po, eye-to-eye contact. Sabihin niyo po, kapatid, sino ang naghahari sa iyo? Anong sagot ng inyong kapatid? Si Jesus. Tingnan niyo po ha. Ang tunay po na ibig sabihin na kapag ang Panginoon na po ang pinaghari natin sa ating sarili, alipin na po tayo niya. Siya na po naghahari sa atin. Kaya lahat po ng ating mga desisyon na gagawin sa buhay, hindi na po dapat tayo nasusunod. Dahil sinabi nating siya na ang hari natin, siya na ang naghahari sa buhay natin, hindi na kailangan ikaw ang nasusunod, ako nasusunod sa buhay ko. Kasi meron na tayong hari, alipin tayo, tagasunod tayo. Kaya kapag siya na po naghahari sa ating buhay, lahat ng ating desisyon, lahat ng ating gagawin, dapat ayon sa kanyang kalooban. Ako niyo mga kapatid, yun po ang ibig sabihin na pinaghaharian na tayo ng Diyos. At tayo po'y nagpapailalim na po sa kapangyarihan at governance ng ating King na walang iba kundi ang ating Panginoon. Like for example, may gagawin ka. Gusto mong gawin ang isang bagay, pero hindi mo gagawin yan dahil gusto mo lang. Gagawin mo yan dahil kukonsulta ka sa Panginoon. Lord, kalooban mo ba itong gagawin ko? Pagkalooban ng Panginoon at meron siyang go signal, gawin mo. Pero kapag hindi niya kalooban at ikaw lang ang may gusto, huwag mong gawin. Kasi may hari ka na. May tinanggap kang hari sa puso. Sa puso mo, sa puso ko. Kaya lagi mo siyang ikukonsult. Dahil tayo may hari na, pinaghahari na tayo ng Panginoon, siya na dapat lagi ang ating kinukonsulta at nasusunod sa ating mga buhay. Kapag hindi po ang kalooban ng Panginoon na nasusunod sa ating buhay at tayo pa rin po ang pinaka-bossing sa ating buhay, meron kang gustong gawin, pero bagamat ayaw ng Panginoon, hindi niya kalooban, pero ginawa mo yon, hindi po totoong ang Panginoon ang haring tinanggap natin. Tayo pa rin po ang boss ng ating mga buhay. Kaya ito po ang napakalaking problema, sapagkat may pangako ang Diyos, may instruction ng Diyos, na kapag ito po ay sinunod natin,
Pagkatapos po nating sundin ang kanyang mandato, ang kanyang mandate, ang kanyang instruction, after that ng ating pong pagkuman sa kanyang utos, meron pong kalakip na pangako ang Panginoon. Ano po ang sabi niya? Ngunit pag sumakitan nyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Mamuhay, hindi po ayon sa gusto natin. Mamuhay, hindi po ayon sa takbo ng mundo. Ang gusto ng Diyos, siya ang naghahari sa ating buhay at siya ang nasusunod sa ating buhay. At ang gusto ng Panginoon, ang kalooban niya ang ating sinusunod, hindi ang kalooban ng tao, kundi hindi ang ating gusto. Pero po madalas mga kapatid, hindi po kalooban ng Panginoon ang nasusunod sa buhay ng maraming Kristiyano. Kundi kung ano ang gusto niya, yun ang kanyang sinusunod. Ang nakalulungkot, maraming Kristiyano, hindi tunay ang Panginoon ang hari sa kanyang buhay, kundi nananatili siya pa rin ang boss at hari sa kanyang buhay. Sapagkat kung ano yung gusto niya, gagawin niya yun. Walang po pwedeng humadlang. Pero tinan niyo po mga kapatid, kapag totoong ang Panginoon ang naghahari sa ating buhay, at totoong ang kalooban ng Panginoon ang ating sinusunod. Ito po ang pangako niya. Ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Lahat. Sabi po ng Panginoon, all these things shall be added unto us, unto you, unto me. Lahat. Lahat ng ating kailangan. Take note mga kapatid, listen carefully. Lahat ng kailangan. Kailangan, lahat ng ating kailangan, ipuprovide ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Kaya ang Diyos po mamamangha ka. Very timing lagi. Magugulat ka kapag tunay mo sa talagang pinaghari sa buhay mo, ipinamumuhay, sinusunod sa buhay mo. Pag may pangangailangan ka, magugulat ka, may gagamiting mga tao. At yung taong yun gagamitin, perfect timing. Kung ano ang kailangan mo, lalo't higit gagamitin mo yan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ibibigay yan ng Panginoon. Amen. Praise God. Sa church pong ito, marami tayo naging hakbang na kung tao po ang ating aasahan, wala po. Marami tayo naging hakbang sa ministeryong ito. Pero ang Diyos laging perfect timing. Ipinuprovide niya, ibinibigay niya ang pangangailangan ng ministeryong ito sapagkat yon ang kanyang pangako. Ang sikreto lang po mga kapatid, unahin natin. Unahin natin na tayo ay pagharian ng ating Panginoon. At tayo po ay mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At ang kanyang pangako, lulubusin niya ang ating mga pangangailangan. Nais niyo po ba na bago pumasok ang year 2025, meron pa pong 3 araw at 2 gabi? Tama po ba ako? 3 araw at 2 gabi. Ano man po yung inyong mga pangangailangan, napakahaba pa po niyan. 3 araw at 2 gabi bago pumasok ang year 2025. Alam niyo po ba na po pwedeng lubusin ng Diyos ang ating mga pangangailangan? And then after that, sa pagpasok ng year 2025, wow, magugulat ka. Magugulat tayo.
Lulubusin niya ang ating kapayapaan. Lulubusin niya ang ating mga pangailangan. Kaya lang, meron siyang mandato na dapat natin sundin, dapat nating hakbangan, dapat nating ipamuhay. Amen? Philippians chapter 4 verse 19. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Sino po ang merong kayamanan or wealth na unlimited? Ang ating Panginoon. Pagsama-samahin man po natin ang mga most richest in the world, yung yaman nila mauubos yan. Malulusaw yan. Pero yung yaman ng ating Panginoon na nakilala at pinaglilingkuran, unlimited. Unlimited favors. Unlimited blessing. Sinabi po yan ng Bible. In the book of Philippians chapter 4 verse 19, buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos o mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Napakapalad po natin sapagkat meron po tayong nakilalang Panginoon, the Son of the Living God, na meron pong kayamanan na hindi nauubos, at yung kayamanan niyang hindi nauubos na yon, ang ating Panginoon ay hindi maramot, hindi sakim. Ang ating Panginoon ay mapagbigay. He is a very generous Lord. Ibibigay niya yon, isusupply niya yon sa lahat ng ating pangangailangan. Kung uunahin natin, kung pagsusumakita natin ng higit sa lahat na tayo ay paghaharian ng Diyos at siya na po ang susundin natin, magpapailalim tayo sa governance of God, sa gobyerno ng Diyos, nang ipamumuhay natin habang namumuhay tayo sa ibabaw ng mundo ay ang batas at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At kapag nagkaganon ang pangako ng Diyos, lahat ng ating pangangailangan buhat sa kanyang kayamanang hindi mauubos ay ibibigay sa ating lahat na tapat na sumusunod sa ating Panginoon. Wow! Lulubusin niya. At tapusin ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan sa buhay. Kaya lang, meron po siyang mandato na dapat po muna nating mahakbangan at masunod. Third point, lulubusin niya ang ating kapahingahan. Mga kapatid, ang buhay sa ibabaw ng mundo ay nakakapagod, nakakapagal. Actually po, alam niyo po ba yung magbakasyon? Nagbakasyon ka, o sa ibang bansa ka na nagbakasyon. Pag uwi mo ng bahay, tanungin ko kayo, napahinga ba kayo, napagod kayo? Napagod. Totoo po yun. Nag-out of town ka, o nag-enjoy ka. Pero pag papauwi ka pa lang po, nagtatravel ka pa lang po, parang nauupos na katawan mo. Pagdating mo ng bahay, parang ayaw mo nang kumilos. Bakit? Nakakapagod. Pero nag-enjoy ka nun. Eh how much more yung mga walang pambakasyon? Mas nakakapagod po ba yon? Mas nakakapagod din po yun. Yung lagi mo lang nakikita yung 4 na sulok ng bahay mo. Nakakapagod din po ba? Nakakapagal. At kahit ano po ang ating ginagawa sa buhay, actually po yung maglingkod sa Diyos, isa pong pinakamasarap na sitwasyon sa buhay, yung maglingkod sa Diyos. Pero alam niyo po ba, tanungin niyo po ang maraming lingkod ng Diyos. Minsan po yung maglingkod sa Diyos, nakakapagod din. Lalo kung maraming problema ang sinusuong mo, maraming kaguluhan ang iyong sinasagupa sa paglilingkod mo sa loob at labas ng church. Sobra po nakakapagod yun. Ang susi lang po talaga ang Panginoon. Pero sabi po dito, lulubusin niya ang ating kapahingahan.
kapahingahan. Ang pinakamasarap pong maranasan ay yung kapahingahan na nagmumula sa ating Panginoon. Napakasarap po no? Yung tunay po na kapahingahan na dulot ng ating Panginoon. Tingnan niyo po sa Matthew 11:28 to verse 30, sabi ng ating Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha sa inyong pasanin. Alam talaga ng Panginoon Kaya sinabi niya ito ang mabuhay sa ibabaw ng lupa, ang mabuhay sa ibabaw ng mundo, lalo't higit ikaw'y pumasok na sa pag-aasawa. May papasanin ka na, marami ka nang papasanin. Marami ka nang haharapin na iba't ibang sitwasyon sa buhay. At kapag hindi mo na kaya, yung bigat na yon, yung isip mo maaari mapulyot ng mga negatibong kaisipan at isang araw baka bumigay ka pag hindi mo kinaya. Isang araw kapag bigat ka na, baka idapa ka nung napakabigat na pinapasan mo sa buhay. Kaya ito po yung panawagan ng ating Panginoon. Dahil alam niya ang pwede po nating maranasan sa ibabaw ng mundong ito. Kaya sinabi po niya, sa lahat ng napapagod, sa lahat ng napapagal, sa iba't ibang sitwasyon sa buhay, sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsunod sa Panginoon, alam niyang napapagod ang bawat isa. Pero sabi niya, lumapit kayong lahat sa akin. Kayong mga napapagal at nabibigatang lubha sa inyong pasanin. Bakit niya po pinalalapit ang napakaraming tao? During that time na nasa lupa pa po siya, na nagkatawang tao po siya, bakit po niya pinalalapit? Sapagkat ang kanyang pangako, at kayo'y pagpapahingahin ko. Kaya po yung mga tao that time na nakasumpong sa ating Panginoon, hindi po kayang i-explain ang tunay na kapahingahan na kanilang naranasan sa buhay nung masumpungan nila ang ating Panginoon at sila po'y tunay na lumapit, nanampalataya at sumunod sa ating Panginoon. Naniniwala ba kayo mga kapatid na ngayong umaga ay napakapalad nating lahat? Amen? Sapagkat tumama ang lugar na ating pinuntahan. Pwede po tayong mamasyal ngayon. Pwede po tayong matulog ngayon para yung ating pagod ay mawala. Pero after that, nandun pa rin po yung pagod. Pero titiyain ko po sa inyo na ngayong umagang ito, because it's our Lord is here. Because as you said in His word, in the book of Matthew 18:20, Jesus said, for where 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of us. The promise of our Lord, saan man may 2 o 3 na nagtitipon, nagsasama-sama. Saan man dako, saan man lugar na nagtitipon-tipon, nagsasama-sama para sa ating Panginoon. Sabi ni Lord, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Kaya ngayon mga kapatid, naniniwala ako, ngayon pa lang, kanina pa lang hanggang ngayon, sa inyong pagsamba, sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos, meron na kayong nararanasan, nakakaiba na divine intervention by the power of the Spirit of our Lord sa lugar na ito. Why? Sapagkat tayo ay pumunta sa lugar na ito
hindi para sa kanino paman. Pumunta tayo sa lugar na ito para magpasalamat, para sumamba, para magpurit, para makinig ng kanyang salita para sa ating Panginoon. At ang kanyang pangako, once at tayo nag-effort, once at tayo humakbang, once at tayo lumapit ng totoo sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng tunay na kapahingahan. Amen? At yun yung napakasarap. Na kahit pagod na tayo, pagal na tayo sa napakarami nating ginawa, pinagdaanan, problems, trials, difficulties. Pero tayo patuloy na humahakbang, lumalapit, sumusunod sa ating Panginoon. Ang kanyang pangako, lulubusin niya ang ating kapahingahan. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Hindi lang sa isip, hindi lang sa espiritu, hanggang sa kaluluwa, ang isang part ng ating katawan ay mai-enjoy, mai-experience ang tunay na kapahingahan. Rest from our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Kaya pansinin niyo mga kapatid, maaga tayong gumaya kahit napagod tayo, nag-travel tayo, kahit parang aligaga tayo sa ating pagpiprepare para makapunta ng lugar na ito, para sumamba, para magpuri, para ibalik ang pasalamat sa Diyos, para makapakinig ng kanyang salita. But after that, pansinin niyo po, mamaya pag-uwi natin, hindi mo maintindihan ang ating sarili. Bakit ganun? Parang nakainom tayo ng vitamins na ang epekto pang 48 oras. Parang iba yung lakas natin. Parang inspirado tayo. Kasi bakit? Kasi ang pangako ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigat ang sobra sa inyong mga intindihin, sa inyong mga pasanin. At bibigyan ko kayo ng tunay na kapahingahan. Hanggang sa inyong kaluluwa. Church, ito po yung napakasarap na maranasan na pangako ng Panginoon na kapahingahan na nagmumula sa Kanya. Na wala kang po pwedeng gastusin. Wala kang po pwedeng ubusin na napakalaking halaga para ma-enjoy natin yung pangako ng Panginoon na rest. Full rest with peace, with joy, with strength from our Lord Jesus Christ. Kaya magiging inspirado ka. Magiging malinaw lagi ang pananaw mo sa buhay. Magiging lagi maganda ang pakiramdam mo sa iyong damdamin. Kasi may kapayapaan ka. May tunay kang kapahingahan na nagmumula sa ating Panginoon. At yun ang pinakamasarap na maranasan ng isang tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. At ang tunay na tagumpay na mararanasan ng isang tao sa ibabaw ng mundo ay hindi ang katanyagan, kayamanan, sekundaryo lamang po yun. Ang tunay pong tagumpay na mararanasan ng isang tao sa ibabaw ng mundo ay yung tinatawag na kapayapaan, kapahingahan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. This a truly victorious life comes from our Lord Jesus Christ. Kaya napakapalad po ng mga tao na tunay na nakakilala, tunay na ginawang Panginoon, pinaghari at sinunod ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Sapagkat mararanasan niya ang pagpuprovide, ang pagsusupply sa lahat ng kanyang kailangan. Mararanasan niya ang tunay na kapayapaan. Mararanasan niya ang tunay na kapahingahan sa kanyang isip, sa kanyang damdamin. Amen. Praise God. Hallelujah. And the next point, lulubusin niya ang ating kasiyahan. Yung magkaroon ka ng magandang bahay, napaka saya ang mararanasan.
Pero pag luma na yung bahay mo, ala na. Yung magkaroon ka ng magandang sapatos, damit, alahas, sobrang saya ang mararanasan mo. Pero pag luma na, sawa ka na, ala na. Pero ang tunay na kasiyahan na hindi naglalaho ay magmumula lang sa ating Panginoon. Eternal, forever. At ito po ang napakasarap na maranasan ng bawat isa po sa atin. Sabi po ng Lord sa John chapter 10 verse 10, kaya lamang pumaparito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. But Jesus said, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ito po ang hindi nararanasan ng napakaraming tao. Napakaraming tao po hinahanap na pilit ang tunay na kasiyahan sa ibabaw ng mundo, sa iba't ibang uri ng bisyo, iba't ibang uri ng gawain sa mundo, para lang nila mapasaya ang kanilang sarili. Pero ang tunay po na kasiyahan ay magmumula lang sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, naparito ako upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya ang tunay pong mga mananampalataya at lingkod ng Diyos na talagang nasumpungan ng Panginoon, ginawang hari at Panginoon sa kanila ang buhay, sa kanilang buhay ang Panginoon, at totoong nagpasa Diyos, mararanasan niya ang isang buhay na ganap at kasiya-siya. Makikita mo lagi yon sa kanyang appearance. Yung tunay na kasiyahan na hindi kayang matagpuan sa ibabaw ng mundo, ito'y magmumula lang pala sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, I challenge you kung papaano niyong tinapos ang taong year 2024 na patuloy ang priority natin ay ang Panginoon. Lalo't higit sa pagpasok ng year 2025, patuloy natin hahakbangan, tatapusin ang panibagong taon na papasok na ang Panginoon talaga ang tunay nating priority, inuuna, sinusunod sa ating mga buhay. Sapagkat yan ang susi ng tunay na kasiyahan sa ating mga buhay. Praise God. Lagi kang magiging inspirado. Lagi kang magiging inspired sa buhay kapag tunay ang Panginoon ang tunay nating priority at inuuna at pinaglilingkuran at ginawang hari at Panginoon sa ating mga buhay. Last point, lulubusin ang ating mga buhay. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, ang buhay sa ibabaw ng mundo ay masalimuot. Ang buhay sa ibabaw ng lupa ay napakaraming rough roads natin po pwedeng pagdaanan. Ang buhay sa ibabaw ng lupa ay napakaraming trials, challenges na nating pwedeng maranasan. Lalo't higit kung isang tao ay tunay na lumilihis sa plano at kalooban ng Diyos, mararanasan niya ang iba't ibang negatibong sitwasyon sa kanyang buhay. Lalo't higit kung isang tao ay namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa hindi pagsunod sa Diyos, pero lulubusin ang ating mga buhay ng Diyos kapag nasunod natin yung kanyang mandato sa ating mga buhay.
Ano ang sabi ng Diyos sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14? Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang mga kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito niyo mga kapatid, meron pong gustong makita at pinagagawa ang Diyos sa kanyang bayang pinili. Ang kanyang chosen nation ay walang iba kundi ang Israel or ang mga Israelites. Ito yung kanyang tinutukoy sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sapagkat that time ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos. Sa halip na siya ang sambahin, papurihan, parangalan, ang sinamba ng mga Israelita ay ang mga rebulto, mga larawan, rebultong hayop na impluwensyahan sila ng mga Egyptyo. At dito lubos na nagalit ang Diyos. Kaya pinabayaan ng Diyos ang mga Israelites sa napakahabang panahon. Hinayaan na sila ay maging alipin. Naghirap sapagkat iyon ang consequence ng mga taong may Diyos pero hindi tunay na nagpasa Diyos. In the book of Ephesians chapter 1 verse 13, sabi po doon, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos niyong marinig at makilala at tanggapin ang mabuting balita patungkol kay Kristo Jesus. Tayo po ang bagong bayan ng Diyos na binabanggit sa Ephesians chapter 1 verse 13. Ang bawat isang tao na dati po'y walang tunay na pananampalataya sa Panginoon, bagamat may relihiyon, pero nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon sapagkat nakapakinig ng mabuting balita patungkol kay Kristo, siya'y naging bayan ng Diyos. Tignan niyo po ang sabi ng Panginoon. Ulitin ko po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili. Kasama po ngayon tayo dyan sapagkat tayo po'y isa sa mga naging bayan ng Diyos. Nang tayo po'y makapakinig ng salita ng Diyos patungkol kay Kristo at nanalig at sumampalataya at tinanggap ang Panginoon, tayo po'y naging bayan ng Diyos. Pero sabi niya po sa 2 Chronicles 7:14, sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Naging mapagmataas, naging mapagmalaki ang bawat isang tao sa harap ng Diyos. Manalangin na walan po ng tunay na pananalangin na may pasalamat ang napakaraming tao sa Diyos. Na sa halip sa Diyos rektang manalangin, marami pa siyang dinadaanan, ginagamit na dapat luhuran, dapat tawagan, at iyon ang ayaw ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang kausapin, panalanginan, at sambahin sa Espiritu at katotohanan. John chapter 4 verse 24. Kaya sabi ng Diyos, sa sandaling ang aking bayang pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako. Napakaraming tao sa ibabaw ng mundo, hindi po ang Diyos ang hinahanap. Wala pong panahon sa Diyos. Pero napakaraming panahon sa napakaraming bagay. Ang gusto ng Diyos, siya lang ang tunay na pinapriority. Siya lang ang tunay na hinahanap. Pero nakalulungkot sa ating kapanahunan.
Walang panahon sa Diyos ang napakaraming tao. Hindi ang Diyos ang priority. Kaya sabi ng Diyos, sa sandaling ang aking bayang pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako. At talikdan ang kanilang kasamaan. Ang nais ng Diyos, ang bawat isa po sa atin, anuman yung ating mga nagagawa na kasamaan, kasalanan, o lihim na mga nagagawa, sa harap ng Diyos, hindi natin matatago yan. Sa harap ng tao po, pwede nating ilihim yan, itago. Pero sa harap ng Diyos, walang maitatago. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. Sabi ng Lord, sa sandaling ang aking bayang pinili, magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikdan ang kanilang kasamaan. Ito po ang Kanyang gagawin. Ito po ang Kanyang lulubusin sa buhay ng bawat isang tao na magpapakumbaba, mananalangin ng tunay, hahanapin ng Panginoon, first priority, at tatalikdan yung Kanyang ginagawang kasamaan. Ang pangako ng Panginoon, diringgin ko sila. Ito po pala ang nagiging block kung bakit ang mga panalangin ng maraming tao ay hindi naririnig, hindi nakararating, walang response, walang tugon ang Diyos, nang dahil sa pagmamataas, nang dahil sa kawalan ng panahon sa Diyos, hindi hinahanap ang Diyos, hindi priority ang Diyos, nang dahil sa Kanyang ginagawang mga kasamaan. Hindi nananalangin ng taos-pusong pasalamat sa Diyos. Kaya hindi dinirinig ang Kanyang panalangin. Sapagkat ang sabi ng Diyos, kapag ito lahat ay ginawa natin, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ang kasaganaan sa ating pong buhay, ang kasaganaan sa ating pong source of income, ang katiwasayan sa ating buhay ay i-release ng Diyos the moment na ito po ay ating nahakbangan. Mga kapatid, I challenge you. Nais nyo po ba na pagpasok ng year 2025, ang ating mga panalangin ay tutugunin ng Diyos? Nais nyo po ba sa pagpasok ng year 2025 o hindi pa pumapasok, patatawarin tayo ng Diyos ng loobusan? Diringgin yung ating mga panalangin. Idadaloy ng Diyos ang kasaganaan, katiwasayan sa ating buhay at kabuhayan at sa ating pamilya. Kapatid, ito po ang mandato ng Diyos. Tayo po'y patuloy na magpakumbaba, manalangin lagi ng may kasabikan at pasalamat tao sa puso. Talikdan ang ating mga kasalanan at patuloy na hanapin natin ang Panginoon sa bawat pagkakataon, bawat saglit, bawat oras.